Hi sa lahat, it's me again, Lucar Benko. Ayan, for today's video guys, sharing to you kung paano gumawa ng DIY electrolytes. Yes, for today's video, lalong-lalo na yung mga newbies na nagsisimula pa lang, kailangan natin ang DIY electrolytes. Simplihan lang natin ang paggawa ng electrolytes dahil ang mga ingredients ay nasa loob lamang ng bahay natin. Yes, sa mga newbies, ayan, ito po, panoorin nyo hanggang dulo para may idea kayo kung paano gumawa ng DIY electrolytes. Tatlong sangkap lamang yung kailangan natin dito. Number 1 na dyan, ang Himalayan salt or rock salt. Then, ang pangalawa ay ang cream of tartar. Ang pangatlo naman ay, yes, tubig. Tubig po kailangan natin, 1 litro lamang. Yung 1 litro na yun ay pwede natin i-consume a day. Yes, lalong-lalo na yung mga newbies o beginners pa lang sa paglulugar. At bakit tayo may DIY electrolytes sa ating paglulugar? Yes, kailangan po natin para hindi po tayo makaranas ng matinding keto flu or panghihina, sumasakit ng ulo, may cramps, palpitation, at madami pang ibang symptoms. So ayan, tara, samahan niyo ako gumawa ng DIY electrolytes. So ayan, ito lamang yung ating gagamiting ingredients sa ating paggawa ng electrolytes. Sa mga newbie na nakakaranas pa rin ng mga keto flu, yes, yung mga panghihina, nahihilo, may palpitation, masakit ang ulo, ayan. Itong ingredients na to ay saktong-sakto sa inyo, kaya gayahin ninyo para makatipid pa kayo sa paggawa ng electrolytes. Meron tayong Himalayan pink salt or rock salt, pwede po yan. Pangalawang ingredients, ayan, cream of tartar, at ang 1 liter of water. So ayan, sa mga newbie, ang gamitin lang nating pang-scoop sa ating salt at saka cream of tartar ay ang teaspoon, yes, yung maliit po na kutsarita. I-dilute lang natin ito sa 1 litrong tubig. Yes, ilagay lang natin yung mga ingredients. Saka po natin yan halu-haluin. Yes, ganyan po yung texture niya. Normal lang po yan, dahil sa cream of tartar. Alam nyo ba guys, ang Himalayan salt ay good source of sodium. Kaya kung meron po kayong Himalayan salt, mas mainam. So yan, ang cream of tartar, yes, ina-add po natin ito sa ating paggawa ng DIY electrolytes dahil ito ay good source of potassium naman. Pagkatapos natin gumawa niyan, ilagay natin sa malinis na lalagyan. So yan guys, ito na po yung ating DIY electrolytes na pwede natin inumin sa the whole day. Yes, the whole day ang 1 liter. Lalo na kung madalas ka magpapawis, ayan, gawin mo na itong electrolytes na to. Makakamura ka kasi madali lang siyang gawin. Gusto nyo pang magdagdag ng anything na ilagay dyan, pwede po ang lemon at saka yung cucumber, ayan, mag-slice lang po kayo, then ilagay nyo sa fridge. Yes, ito po yung iniinom ko after kong mag-exercise, lalo na kapag sobra akong magpapawis, ayan, ito po yung aking iniinom na DIY electrolytes. So ayan, mga newbie o beginner pa lang dyan, ano pang inaantay ninyo? Gayahin nyo na ang aking DIY electrolytes na madali lang gawin kahit nasa bahay lang. So yan lamang for today's video. Sana nag-enjoy kayo at mayroon kayong natutunan sa aking pag-vlog about low carb. Follow for more!